May emergency meeting si Minister. Baka matagalan po. Gusto niyo bang i-reschedule na lang ang meeting niyo? Hindi na. Hihintayin ko na lang matapos ang meeting niya. Nalaman ko na nag-apply daw pala ng local band ang Namedo. Yang si Governor Seo. Ay, naku, pinahanga ako niyan. Oo, tama ka. Nag-apply ang NAMHEDO ng local band. At maganda ang payment proposal nila. Ang totoo, kinukonsider ko na aprobahan ang proposal nila. As far as I know, sir, lampas na sa allowable quota ang local bands ang Namedo. Dahil umahanga kayo kay Governor, handa kayong labagin ang national policy sa usapang ito? What do you mean, Congressman? Na dahil sa mismanagement kaya naubos ang pondo nila at hindi na tayo dapat pumayag ng second time. Tingin ko sa pagkakataong ito, hindi na sila dapat pang pagbigyan para maging leksyon sa iba. Tagal naman ang meeting na yon. Congressman Kim, itong proposal ni Governor Seo na budget cut para sa probinsya, gusto kong i-boycott yun. Ha? Pero pag ginawa namin yun, tiyak na mababangkrap ng treasury ng NAMHEDO. Bakit ba ang hina mo pumikap ng simpleng lohika? Congressman Kim, kapag naubusan kayo ng pondo, siyempre tutulong ang national government. Ang gusto lang natin dito, turuan niya si Mauricio ng tamang leksyon. Okay. Naintindihan ko na. Gagawin namin yan. Hello? Kamusta po, sir? Yes, Chairman Lee. Oh, Governor Seo. I'm really sorry. Bigla ka tuloy naghintay na matagal. Ang haba kasi ng emergency meeting ko. Please sit down. Thank you po. It's okay, sir. I know marami kayong inaasikaso. Pumunta po ako para i-follow up yung local bond application namin. Oo, yung application mo. Mukhang mahihirapan tayo eh. Sir? Pero ang sabi niyo sa akin last time, i-approve niyo kami. Oo nga. Ang akala ko kasi posible pa. Pero mahirap talaga eh. Naintindihan ko. Alis ako ngayon. I'll see you, Congressman Min. Magpaliwanag ka sa akin, Congressman Kang. Governor Seo, ba't nandito ka? Tell me, bakit mo nagawa sa akin yon? Maaati mong ipahamak ang mga mamamayan ng NAMHEDO para lang mapasunod ako? Yan ba ang paraan mo? Para sabihin sa akin na ikaw ang pinuno ng pinakamalakas na partido? Huminaw ka muna, Maureen. Maupo ka muna, please. Hindi, ayokong umupo. Sinabutahin mo ang application namin. Pressure mo si Minister para i-deny ang local bonds na hinihingi ko. Bawiin mo yon. Hindi ko siya pinipressure. Pinapaalala ko lang patakaran tungkol sa application sa local bonds. Legal advice lang sa akin. Yan ba ang tunay na kulay mo? Kahit anong gawin mong panggigipit sa mga taga-NAMHEDO, makinig ka. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang mga mamamayan! Pwes gawin mo kung kaya mo! Pero tandaan mo sasabihin ko, Maureen. Malulutas lang yan kapag bumalik ka sa partido. Isaksak mo sa isip mo yan. Kung mahal mo talaga ang mga tao. Sa loob ng 15 taon, ay may taong umasikaso sa pamilya ni Jay Guang. May bank account na dinadaanan ng pera, pero hindi ko pa alam kung kanino galing. Siyang nasa likod ni Jay Guang. At siyang nagpapatay sa tatay ko. Sigurado yan. Alamin mo kung sino. Gagawa ng bagong party. Si Congressman Lee Kama. Yung mga former ministers namin. At saka, maging mga active members ng Bokji Party. Nalaman kong kinokontak ni Congressman Lee. Kung totoo nga yun, nagbubuo siya ng bagong partido. Tiyak na magiging malaki ang epekto niyan sa political alignment sa eleksyon. Pero imposible yan. Ibig mo sabihin tatakbo siya sa presidential race sa ilalim ng bagong partidong yan? Kung ganun, bakit siya nag-resign sa People's Friend Party? Ayon sa informant ko, plano na naman niya maging kingmaker sa eleksyong ito. Kingmaker? So,
Sinong presidential candidate ang plano niyang i-endorso? Walang iba kundi si Governor Morin Seo. Si Governor Seo.